Kita naman po yung ating screen. Okay, so ang ating topic for this morning ay syempre ito yung series natin, The Fear of the Lord, where all wisdom begins. So, the first test, ito yung after magsabi ng introduction uh, ni Solomon, anak ni David, ay ito na, When Sinners Entice You. So yun yung title. So kahit dito sa ating ESV na libro, yun din ang title niya, The Enticement of Sinners. So again, last week we learned that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Makita natin yan sa Proverbs 1 to 7. And we saw that wisdom is not information. So hindi lang siya basta information, but reverence. Not credential, but covenant relationship sa ating Panginoon. Again, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom is reverence, not credentials. So that verse ended with a warning. So ano bang warning nun doon sa pinakadulo nung Proverbs 1 verse 7? Sabi niya, fools despise wisdom and instruction. Kaya napaka-importante na we have this reverential awe but towards our God, and that respect, that readiness to obey, that readiness to hear His word para hindi tayo maligaw. So we will not be fools. Kaya this week, but now the Proverbs does something remarkable. So ano yon? So it does not immediately give you a list of wise sayings. So hindi muna yon. So sa latter part, makita natin yung mga wise sayings ni Solomon. But instead, it gives you a test. Test na agad. A real life scenario. A temptation that every person faces, especially the young and the simple. So ang lupit agad nung unang bitaw ni Solomon. At makikita natin dito, why is it very important na makita natin to, maintindihan natin. Kaya the Proverbs keeps the saying, gives us real life tests, the first temptation every young person faces, or every young believer, or kahit na matanda ka na sa pananampalataya, it will still be helpful. Kasi minsan, katulad ko nga, makakalimutin ako. And a reminder is a great thing na meron tayo. And yun ang madalas na ginagawa ng ating Panginoon sa atin. It reminds us of how we should live our lives. Yeah, the warning, again, the Father speaks to the Son, sinners will try to recruit you. You must know how to answer. Kasi yung verses 8 to 19 are not abstract teaching. They are warnings. Warnings ito sa atin. Again, they will make you an offer, and you should know how to answer those offers. Yung offer ng mundo. Kasi maraming offer sa mundo eh. Some are talaga mapapayes ka kasi talaga namang ang opportunity ay talaga namang uh, unimaginable opportunities, talaga namang mabibless ka. But sometimes opportunities will not give us blessing but rather will distract us from the real thing na dapat natin ginagawa. Kaya before we start, ay basahin natin ang Proverbs hindi pala. Wait. And I will read the Proverbs 1 to 19. Hindi pala kumpleto dito. Sorry. So if you have your Bibles with you, hindi kumpleto itong nasa akin. Ano lang ito, mga shortcuts. But sige, let me read. Proverbs 1 verse 8 to 19, sabi, Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. For they are a graceful garland for your neck, and pendants for your garlands for your head, and pendants for your neck. My son, if sinners entice you, do not consent. If they say, Come with us, let us lie in wait for blood, let us ambush the innocent without reason. Like Sheol,
Let us swallow them alive and whole, like those who go down to the pit. We shall find all precious goods. We shall fill our houses with plunder. Throw in your lot among us. We will all have one purse. My son, do not walk in the way with them. Hold back your foot from their paths, for their feet run to evil, and they make haste to shed blood. For in vain is not a net spread in the sight of any bird, but these men lie in wait for their own blood. They set an ambush for their own lives. Such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. It takes away the life of its possessor. God bless His word. Tayo po sa daling manalangin. Our Heavenly Father, we praise and thank you for your goodness and allowing us to meditate your word this morning. And we ask that you give us the wisdom and knowledge that we need to really understand it from your words. And makita namin, Panginoon, yung usefulness ng mga passage na to, usefulness ng inyong salita sa aming mga buhay upang wag po kaming malayo sa inyo. But mas lalo kaming mapalapit, Panginoon, at magkaroon ng mas matinding relasyon sa iyo. And give us this reverential heart na ready to hear your word, ready to obey it. And God bless us all and as we venture through your word. Maraming salamat po. In Jesus' name pray. Amen and amen. So the first thing na kailangan nating makita is father and a mother speak. From dito pa lang sa chapter verse 8 pa lang makita natin, hear my son your father's instruction and forsake not your mother's teaching. So dito inhalin tulad ng ni Solomon yung mga sasabihin niya. It's the father who instructs and the mother who teach. Sa generation nila, ganun napapasa ang knowledge. It is not through schools, it is not through institutions, it's through the father. Father ang nagbibigay ng instruction and the mother teaches that instruction. Kasi yun ang pasa ng language. Yun ang pasa ng knowledge from the father. Kaya may kasabihan tayo, dapat sinusunod mo yung mga matatanda sa'yo kasi mas marami silang alam kaysa sa ating mga bata. Pero this is not about a lecture. This is a father's urgent plea. The instruction, the word instruction here means the father's musar. So musar is instruction in Hebrew. So means discipline, correction, and training. The word teaching in Hebrew is Torah. So familiar siguro po kayo doon, although parang years back lang ako nalaman yung meaning ng Torah. It means law, direction, and the way of life. Torah, yun din yung pwedeng tawag sa first five books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So bukod sa Pentateuch, Torah ang pwede ding ang tawag din sa kanila by some scholars. Pero notice, both parents are involved. So hindi siya si father lang, hindi siya si mother lang, but both parents are involved. So in ancient Israel, wisdom was not only passed down in formal schools, again, sabi ko nga kanina, it is passed down in the home. The father instructs, the mother teaches, and the son is told, do not forsake either one. So mahalaga yung both parents mo. So if you have both parents, you should value them. Kasi hindi lahat ng tao sa mundo ay they do have both of their parents. Some lost both of their parents. Wala silang parents pareho. Pero why is this important? Because temptation to sin often comes from outside the home. Kasi sa bahay, kaya natin protektahan, kaya nating i-shield ang ating mga anak sa mga magugulong tao sa labas. Kung nasa loob, katulad si Anaya, siyempre wala pa siya malalaman, nandito lang siya sa loob ng bahay at bata pa siya. Pwede pa namin siya i-shield. Pero pag lumabas na siya, hindi ka naman 24 hours na pwedeng nakamasid sa kanya, titignan yung bawat galaw niya at makikita yung bawat kaibigan or yung makakasalamuhan niya. Again, temptation comes from outside. It comes from peers, from the crowd, from the people who sound exciting and confident.
Sabi nga dito, fierce a crowd, exciting voices outside, but God-fearing parents see traps the young cannot yet see. And tayong mga matatanda na, I include myself, o tayong matatanda na, ay talaga knowledgeable na tayo in things. Bakit? Kasi napagdaanan, marami na tayong napagdaanan. Marami na tayong, kumbaga, experience in this world. And that is why we are imparting knowledge sa younger generation. But sometimes, ay nila makinig. Galing na kami dyan. Kaya totoo pala yung sinasabi ng mga magulang. Yung magulang ko, nanggaling na kami dyan. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ay, totoo pala yun. Ah. Again, but the voice of wisdom first speaks through those from those God has placed over you. So sino yung mga yon? Parents who fear the Lord. So parents who fear the Lord will teach us wisdom and knowledge, instruction, and will teach us how to handle those temptations outside from our peers or from anything na hindi godly. Okay, next is wisdom is an ornament. Ito pa lang sa ating unang part. We will see that, again, the Father says, for they are a graceful garland for your head and a pendant for your neck. In other words, your parents' teaching is not a burden. Sa umpisa parang ang bigat, ayoko sumunod, ma. Ang hirap naman ng pinagagawa mo. But it's a garland for your head and a pendant for your neck. It's an ornament. It protects you. It makes you beautiful. Wisdom looks good on you. Remember that. Again, wisdom looks good on anyone who follows it. Especially wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Pero yan madalas ay nagiging iba ang interpretation natin pag sinasabihan tayo ng ating mga magulang or elders o yung mga taong nagki-care sa atin. We take it as a burden, we take it as not an instruction but parang matinding commandment na kailangan mong sundin. Pag di mo sinunod, magagalit siya, ganun. Magagalit ang ating magulang. But it's for our own good para sa atin yung sinasabi. And ganun inumpisa ni Solomon yung kanyang teaching dahil yung mga susunod na pwede nating pag-aaralan natin, some of it will be parang, ay, ignore ko na lang, kaya ko na naman yan. But hindi. We have to take it seriously. Yung mga sinasabi ng Proverbs, especially some of these are applicable sa atin. The next part, madali lang naman saglit lang naman ang ating message. The sinner's speech. Yeah. Dito, the Hebrew verb for entice is pata. So P-A-T-A-H. Means to persuade, to seduce, to lure. It's the same word used in the garden when Eve was deceived. Sin always comes with a smooth tongue. Totoo ba na yan ang sinabi ng Panginoon? Totoo ba na mamamatay ka? Yeah, smooth talkers. When then we hear the sinner's actual words, they are bold, greedy, and violent. Una parang magandang opportunity. But later on, it will leave us to sin. It will lead us to our downfall. Because we hear words na hindi naman dapat natin talaga nang pinakikinggan. Kaya sabi nga dito, come. Come with us. Let us lie in wait for blood. Let us ambush the innocent without reason. Like Sheol, let us shallow them alive and whole. Like those who go down to the pit, we shall find all precious goods. We shall fill our houses with plunder. Throw in your lot with us. We will all have one purse. Talagang payaman. Talagang
talaga namang aasenso ka pag sumama ka sa kanila. That's the promise. Riches upon riches. And yan din naman ang ginamit ng ng Diablo sa ating Panginoon when he tempted Jesus Christ, di ba? All this, lahat ng nakikita mo, mapapasayo. You just bow down to me. Pero mali. Mali pala. Tingnan natin ito number 1. Promise of belonging. So ngayon, promise of belonging, they say, come with us and we will have one purse. The loneliest people are often the most easily recruited into evil. Kaya napaka-importante ng fellowship. Kung mag-isa ka lang naman nananampalataya, mahirapan ka. Parang sheep na mag-isa. Ang sheep na mag-isa ay prone to wolves, prone to danger, prone to being eaten alive. Kaya we were built in packs. Yung talagang tayo dapat sama-sama. Magkakasama na nagpupuri, magkakasama na nagpe-fellowship, magkakasama na nagdadasal, praying for one another, loving one another, lahat ng one another. Kasi kailangan natin ng bawat isa. At madalas sa madalas, kung napipil mo na mag-isa ka lang, doon ka madalas nabibigyan ng opportunity to sin. Kaya wag kang maging lonely. Don't be alone, but rather have yourself a community of believers who have or who has one goal and one goal only, to glorify God in all things that they have been doing and they are doing sa kanilang buhay. And you will be in the right community. Next is target the innocent. Target is the innocent. Yan ang mahilig targetin ng mga masamang loob. Yung mga inosente. Let us ambush the innocent without reason. These are not Robin Hood figures stealing from the rich. Alam niyo naman yung story ni Robin Hood, di ba? Nagdanakaw siya sa mga mayaman dahil sila ay mga akim sa yaman at gustong ni Robin Hood na ipamigay yung yaman sa mga mahihirap. But this is not the case. They are the predators. You will become a predator if you follow them. Choose victims who have done nothing wrong. The fool's conscience have been sheared. Hindi niya na alam kung anong tama at mali. Akala niya tama yung ginagawa niya. Pero mali. It is a sin. Next is casual violence, or the language is violent and casual. So like Sheol, let us shallow them alive. Sheol is the grave, the place of death. They speak of murder. As if it is a business transaction. Ganun lang nila ito. Patayin natin si ano. Nakawan natin siya, patayin natin. Okay na yun. Parang ganun lang ka-casual. Walang kahit na anumang takot o kaba sa kanyang pagsasalita. This is what happens when the fear of the Lord is absent. Human lives become worthless. Wala nang kwenta. Sarili na lang kasi ang iniisip. Kaya kahit pumatay, okay lang. Kahit na mag-agrabyado, okay lang. Kahit na magnakaw o maging corrupt, okay lang. Ha? Wala nang konsyensya. Basta yung importante, yumaman ako. Basta yung importante ay safe ako. Secure ang future ko. Kaya kahit na sinong masagasaan, kahit na sinong lugar ang mabaha, kahit na ba? Alam na natin yan eh. Nakikita natin yan in our nation. How people are becoming really like this person. No? Na casual transaction na lang. Ang pagnanakaw, casual transaction na lang ang pumatay. Next is motive is greed. Siyempre, yan ang pinaka-importante. May motive. Anong motive natin? Magpayaman. We shall find all precious goods, fill our houses with plunder. They want gain without work. Pirma-pirma lang. Okay na. Wealth without righteousness. And they believe
there will be no consequences. But the Lord sees it all. But the Lord knows it all. The hidden conversations, the winks of their eyes, the smirk in their smiles, the the laughs that they have been doing behind the backs of people they have robbed, uh, they have killed, they have committed murder. God sees it all. And one day, judgment will come upon those people. If they, kung hindi nila ikilalanin ng Diyos bilang kanilang Lord and Savior at mababago ang kanilang buhay by God's will sa kanila. Pero kung hindi, they will face a terrible death. That is separation from the Lord. Next is demands full commitment. Ito pang pang talagang pandiinan nila. Demands full, throw in your lots with us. No middle ground, no middle ground. Either you join the gang or become an enemy. And I have personally experienced this. Kung hindi ka kasama na, ikaw na lang bububugin namin. Kaya minsan, peer pressure. Pressure tayo ng mga taong nasa paligid natin to do bad things. Kaya dapat meron tayong fear of the Lord meron tayong kakapitan para alam natin kung anong gagawin natin. Because without that reverential awe towards God, we will just join this gang, you just commit murder, commit plunder or robbery, and so on and so forth. Every generation, young men and women are lured into gangs, into crime, into partnership that promise quick money and loyalty. But the same pattern applies to smaller temptation. Ano yun? Cutting corners at work. Joining gossip circles. Ano pa? Participating in dishonest schemes. Yung pagkuha mo ng bond paper sa office mo. Diba? Parang ano lang, okay lang. Diba? It's still a sin. Di atin yun. Ballpen. Mga small things lang na inuuwi natin, hindi naman atin. Nalulugi ang kumpanya. And we're causing them harm. Kaya the invitation is always like this. Ito yung invitation, come with us. No one will know. We will all benefit. Kaya pala pare-pareho silang mayayaman. Kasi naging gento na ang scenario at naging gento na ang kalakaran. If you do not join, gagawan ka ng kwento. If you join, you will become rich. Kaya we should be careful in all things sa buhay natin. Because kung baka yung mga kinukumitan natin o baka yung mga ina-idolize natin o baka yung mga boss natin nagko-compromise na pala tayo sa kanila without us even knowing. Let us be careful. It's a great reminder sa ating lahat. And next natin, part 3 is do not walk in the way with them. So the father's answer is not complicated. Sabi, my son, do not walk in the way with them. Hold back your foot from their paths. Kaya tignan natin. They entice. Yan ang first step. First, they entice you to come, then invite you to walk. Invitation lang. Sama ka lang konti. Kasusunod, kasama mo na silang gumagawa ng mga kalokohan. Then you are in their paths. The wise son does not try to negotiate with sinners. He does not say, I will go with you, but I will not participate. Yung pagsabi mo ng I will go, you're already an accomplish. Kasama ka na rin do. He holds back his foot before it ever steps into the road. Dapat ganun. You hold back your feet.
Ini-invite ka pa lang, nag-no ka na. Hindi yung in-invite ka, nag-yes ka, check mo muna. No. Kung alam mong masama na, eh, kung alam mong shady na yung ano, wag ka na mag-yes. Mag-no ka na. Some opportunities are maganda din na mag-no tayo. Kaya ba kasi may mga opportunities na kala natin a blessing but it will just deliver us farther away from the truth, farther away from the Lord. Yeah. Next is you walk with them. If you go, you walk their path, each step makes turning back harder. Mas lalo ka napapalalim na napapalalim na napapalalim. Parang isang addict habang nagte-take siya ng drugs. Mas nahihirapan siyang alisin yun sa kanyang sistema. At kung may pagkakataon ka pa, alisan mo na bago pa mahuli ang lahat. And this meaning of the fear of the Lord, last week we learned that it is the beginning of knowledge. Here we see what that looks like in practice. So saying no to the first step towards evil. So, kaya napaka-importante ng pagsasay ng no sa umpisa pa lang. And you are in their path, the way of the wicked is like deep darkness. They do not know over what they stumble. Sabi ng Proverbs 4:19. But the wise son sees the trap before he falls into it. Kaya dapat we should open our eyes and see kung ano ba talaga ang mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. We should be sensitive on things. Kasi if we are not sensitive in the working of the Holy Spirit sa ating buhay, yung sensitivity sa kanyang udyok, sa kanyang presence, ay baka ma-fall tayo sa kasalanan. And dito madalas nangyayari ang kasalanan. Saying yes to an opportunity na akala natin it will gain us more, but rather it will just lead us to sin. It may gain you more, but pwedeng mapalayo ka sa katotohanan, mapalayo ka sa relasyon mo sa ating Panginoon. Number four is their violence will destroy them. Sabi dito sa The Bird and the Net, yan yung kanyang story. Sabi, The Bird and the Net. Sabi ng verse 17, in vain is a net spread in the sight of many birds. A bird sees the trap and flies away. So, dapat ganun ka. Nakita mo na yung trap, alis ka na. But sinners are less wise than a bird. They set a trap for others and do not see that they are trapping themselves. So, paano naman nangyari yun? You setting the trap are being trapped. Bakit? Sa maling gawain. If you continue to do those things, trapping others, or sooner or later, you will be trapped on your own trapping. Bakit? Kasi nga, hindi ka na makaalis. At yun na magiging kultura mo, yun na mga gagawin mo. Susunod, mawawalan ka ng konsensya, mawawalan ka na ng relasyon sa Diyos, and so on and so forth. They are sprinting toward evil. Sabi nga ng verse 16, their feet run to evil and they make haste to shed blood. That stumbling eagerly, sprinting, it reveals what is in their hearts, sa kanilang mga puso. And then comes this, sabi nga, what does this mean? A bird is not stupid. If you set a trap in plain view, the bird will fly away. And ako po ay nag-aalaga ng ibon, hand feed, and I see this pattern na pag lumapit ka sa lilipad, lalo na pag hindi ka kilala. Pag di ka pa kilala, pag inaano mo pa lang, tinitrain mo pa lang yung ibon, medyo mailap. Especially pag matanda na yung ibon, mailap na. Kasi nga, may wisdom na, alam na nila mangyayari. But habang pinipid mo siya ng pinipid, lapit na siya ng lapit.
palapit na siya ng palapit at lagi na siyang nalapit sa iyo. At ganun ang kasalanan eh. If you uh, yung ino-offer nila, no ka ng no, tapos bigla ka naman nag-yes, tapos pero kasama ka lang, pero hindi ka magpa-participate, yes ka lang, and sooner or later, you're doing the things na ginagawa din naman nila. Again, the sinners are less wise than a bird. The wicked think they are prying on others, but in reality, they are prying on themselves. Every violent act, every greedy scheme, every corrupt deal, it is a boomerang. It returns to destroy the one who threw it. Babalik din sa'yo kung anong ginawa. Yeah. Sin is a self-destructive. Sin is self-destructive. Sabi sa verse 19, greed for unjust, gain takes away the life of its possessor. No lightning from God needed. Their own greed kills them. Their violence abuses them. But if you continue to do bad things, you will definitely destroy your life. That is the moral order of the universe established by God, who fears nothing and judges everything. It will all come back to you. What you did, it will come back to you. But sometimes, minsan nagtataka tayo, bakit yung mga magnanakaw naman, yung mga corrupt naman, hindi naman napaparusahan. They will have their time. They will have their time. Hindi porket gumawa ka ng kasalanan ngayon ay hindi naman ako parurusahan ng Diyos, di pa dumadating yung parus. It will come. Trust me, it will come. Hindi man ngayon ang kaparusahan ng mga masasamang tao, pero dadating yon sa pagdating ng ating Panginoon. And we will see His glory. We will see God's glory. And every righteous person, He will take. But every unrighteous person, He will destroy. Because they have a permanent place. And we know that permanent place kung saan sila pupulutin lahat. And last point natin is how this connects to the fear of the Lord. Sabi sa Proverbs 1:17, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise the wisdom and instruction. Ngayon, tingnan natin the fool. So ano ba ang ginagawa madalas ng fool? Here's the sinner's invitations and says, yes. Uy, gandang opportunity yan. Yes tayo dyan. Mahirap din pala maging yes person. Kung ba kasi yung kaya yes natin, imbis na makaputi sa atin, mapasama pa tayo. Kaya dapat pag-isipang mabuti. Paano natin, siguro, ewan ko, siguro, alam niyo yung mga ibang mananampalataya bago sila naging paano nila talagang saliksikin muna yung Biblia bago sila maniwala. Diba? Dapat ganun tayo in making decision. Pag saliksikin muna natin, tignan natin yung option, tignan natin yung background, tignan natin ng lahat bago tayo mag-say ng yes. Kasi baka it's a trap para sa atin. And it will lead us to sin. Next is despises his father's instruction and mother's teaching. Yan, marami. Yung mga hindi sumusunod sa magulang. Ah, kaya nagkakasala kasi hindi iniintindi. Children, nagsasabi ang magulang nyo, not for their own cause, but for your own good. Ang gusto lang namin, yung ikabubuti nyo. Anak namin kayo, mahal namin kayo eh. So, yun lang ang gusto namin, ikabubuti ninyo. Pakinggan nyo din kami. At baka may lesson in what we are saying. When we are being extracted, kaya kami naging parents nyo kasi binigay kayo sa amin ng ating Panginoon. And it is our duty to teach you, to instruct you. Huwag naman kayo magtampo pag pinagalitan namin kayo. Ginagawa lang din namin yung tungkulin namin. Anong tungkulin nyo? Makinig. Hindi naman sa lahat kasi baka may mali din kami. Baka may mga hindi din kaming tingin nyo, maling kaisipan. Pero hear us and see and hear what we are saying. Again, we only want good things for you.
Nanggaling na kami doon, pabalik na kami, papunta pa lang kayo. Kaya may mga alam na din kami. Hear us, listen to us. And bahala na kayo kung ano maging decision niya. Sabi, now we see what fools look like, di ba? The fool who is the one who hears the sinner's invitation and says, yes, I will come, yes, I will throw in my lot. Pa? The fool despises his father's instruction and mother's teaching. He thinks he is clever. He thinks the net is for someone else. But he is the bird who flies directly into the trap. That are the fool. Yan yung mga akala nila, sobrang na nilang talino na alam ko na ang lahat ng bagay, hindi para sa akin yan. And yet, para sa kanila pala yung trap. The next, the wise. The one who fears the Lord, by contrast, hears the warning. He holds back his foot. He says, I cannot walk with you because I walk with the Lord. This is not weakness. Again, this is not weakness. It is wisdom. It is the beginning of a life that does not end in self-destruction. If you hear the words from, if you hear your father's instruction and acknowledge your mother's teaching, kung makita mo lang, if you will read between the lines, it is just for your own good, not for our good. And for your own good. Yeah, in application, what does this passage call us to do? So, number one, hear your father's instruction, do not forsake your mother's teaching. Sabi, for the young person, if you have parents or mentors who fear the Lord, do not despise their words. They are your garland. They see the traps you do not yet see. And nanggaling na kami doon, alam na namin kung anong mangyayari. May pattern, lagi may pattern. Nakita na namin yung pattern. Pag ginagawa ka pala malilit na bagay, alam na namin kung saan papunta yun. Kasi pinagdaanan na namin. Sasabihin, hindi, iba magiging outcome. Pero nasa huli ang pagsisisi. Ang outcome, ganun pa din. It will lead you to sin. And I hope na wag naman tayong maging parang sobra naman sa parents natin. Let's hear their words kahit na yung iba doon ay mumbling or naglalabas lang ng sama ng loob yung parents yun. But see through their words the lessons that you will take for the rest of your lives. Kasi pag wala na yung magulang mo, wala nang magki-care sa'yo ng pagki-care nila. Isa lang ang buhay ng magulang natin. And pag nawala na sila, wala na mag-a-advise sa atin ng ganung klaseng advice. You will miss them. So hear them before they are gone. Next is, if a sinner entice you, do not consent. For everyone tempted. You do not have to be rude. You do not have to argue. Just simply do not give your consent. Say no, walk away, hold back your foot. Mukhang as simple as that, no? Pero minsan mahirap mag-say ng yes sa mga taong meron kang, mahirap mag-say ng no sa mga taong meron kang utang na loob. Kaya wag kang mag-dwell lang sa utang na loob. Kasi that will lead you to sin. Yung utang na loob. Eh tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-cater niyan yung utang na loob. Pwede kang mag-no. Pwede kang mag-no kahit na may utang na loob ka. And say yes to things na hindi makakapag-jeopardize ng iyong pananampalataya. Hindi yung kasalanan. Magkakasala ka pa pag nag-say ka ng yes sa mga alam mong hindi magandang gawain. Next is, do not walk in the way with them. So for parents and mentors, do not stop teaching. Your words are a garland.
Keep speaking, keep warning, even when your children seem not to listen. Minsan sa mga parents, minsan nakakasawa ng magsabi. Hayaan na lang natin sila. Kung dito, pag nagkasala sila, yun talaga yung talagang pagdadaanan nila kasi ayaw nila makinig eh. Minsan parang gano'n na lang tayo and we want them to experience yung resulta ng kanilang desisyon. And minsan nakakasawa na rin talaga magsabi. Nakakasawa ng mag-advise, nakakasawa ng magpaalala kung hindi naman nakikinig. But the scripture tells us to do not stop teaching. Do not stop teaching. Katulad sa aming mga pastor, we should not stop teaching. Oops, sorry. Yan. Kaya for the young person, sabi dito, anyone who has already invited you to something you know is wrong, like cheating, stealing, sleeping with someone you should not, joining a group that mocks what is good, today is the day to hold back your foot. And may pagkakataon ka. Kaya tayo riniremind ng Panginoon, o kaya ka na-remind ngayon, kaya ito ginamit ng Panginoon, ay dahil may gustong sabihin sa atin. And baka ito na yung pagkakataon mo, ito na hinihintay mong sign, kung naniniwala ka sa sign. O ito yung kaya ito na hinihintay mo na magko-convict sa'yo na bumalik ka na sa Diyos. Talikuran mo na yung mga maling gawain. At talaga mamuhay na para sa Panginoon. And for the parents, again, keep warning them. Keep loving them. Keep speaking. Kasi para yun sa kanila. And that is our duty bilang mga parents. To keep on guiding them. Hanggat may hininga tayo. Antindi nung task. Until we die. We will have to teach them, guide them, kahit na matatanda na sila. Kasi hindi naman na-expire ang pagiging parent. And for everyone already trapped in a sinful path, the same wisdom that does, that says, do not walk, also says, turn around. Again, the same wisdom that says, do not walk, also says, turn around. Repentance is not weakness. It is the fear of the Lord. God gives those who turn from their evil. God forgives those who turn from their evil. But do not delay. The net is spread. Today is the day of escape. Again, today is the day of escape. Ipagkakataon kang para talikuran, makatakas ka na dun sa masama mong gawain, dun sa patuloy at paulit-ulit mong gawain na hindi maganda. God makes a way of escape. And baka ito na yung escape mo. And escape. And we will pray for you. And in conclusion, ay akala ko madali lang yung mess. 51 minutes na pala tayo. Ito na yung conclusion. So the bird and the net. The bird and the net. Sin promises life but delivers death. Yan ang hindi natin madalas na pag-iisipan. The image of the bird is unforgettable. A net is spread in plain sight. A wise bird sees it and flies away. A foolish bird thinks the net is for someone else. I will get the bait and escape. And the sinners in Proverbs 1 thought they were hunting. But in reality, they become hunted. Their greed took away their own lives. And greed took away their own lives. And the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Wisdom requires self-control but leads to death. I believe but leads to life. The first lesson of that knowledge is this: sin promises life but delivers death. But wisdom requires self-control. Kaya kasama siya dun sa fruit of the Spirit, pinakahuli. But leads to life. Because if you
if you allow God to control you, you will have life in its full effect, in its full purpose. If you just allow God to control your life. And lastly, hold back your foot. Walk in the fear of the Lord. Sabi, you hear your father, but do not forsake. So hear your father, do not forsake your mother. And when sinners entice you, whether they are loud with a gun or quiet with a spreadsheet, do not consent. That's the warning. Do not consent to anything na alam mong ikapapahamak mo. Kahit isang bond paper lang yan, kahit isang ballpen lang yan, kasi pag na kasi pag nakalimutan natin or pag ginawa natin ang mga bagay na ito, it will lead us to sin and baka mahirapan na tayong makabalik. Sin is like a drug. Habang ginagawa mo siya, parang pasarap siya ng pasarap. But at the end of that road, it will lead you to destruction. Kaya you should hold back your foot, walk in the fear of the Lord, and trust me, you will live. Not just in this life, but onto the next life. That's why fear of the Lord is the most important thing, that reverential awe towards God. Kasi hindi naman porket madami kang alam patungkol sa Biblia ay okay na. But have that reverential awe towards God. That readiness to obey, that readiness to hear His word, that readiness to really put to action ang kanyang inuudyok sa atin. And you will live a life that would glorify Him, but for your own good. God bless His word. Tayo po sandaling manalangin. Our dear Heavenly Father, thank you for reminding us and thank you for allowing us to see, Panginoon, yung inyong instructions, inyong teaching through the book of Proverbs. And we ask that you guide us, give us the wisdom, the knowledge that we need to really follow this sayings, this advices from your servant Solomon and King Solomon. And we ask that that may you bring us to your light, Panginoon. At baka marami sa amin ang nasa dilim pa at gumagawa pa ng hindi pa maganda. And we ask that you take us away from that area or from the darkness and lead us to your place, to lead us to the light. And may our lives really be a testimony of your goodness, your faithfulness, your righteousness, your holiness. And may continue to use us, not just for ourselves, but for other people who needs your word, needs your calling, needs your love and your mercy and your grace. Help us to become more useful, not for ourselves, but for your glory and for the kingdom that and for your kingdom. And maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa iyo lamang po namin binibigay lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory.